Umaga po sa lahat. Parang malungkot kayo. Dapat masaya tayo. Diba? So, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa akin na makapagdayag ng iyong mensahe. Hinihiling ko po ang iyong gabay, ang iyong banal na espiritu, ang siyang mamunat, mag-ari sa amin sa kalagitnaan ito. At tulungan mo po ako na maihayag ang iyong mensahe ayon sa kalooban. At nawa, Panginoon, ay ikaw po ang siyang maitaas at maluwalhati sa umaga po ito. At kailangan ko rin ang aking po mga kapatid na makikinig na ibukas mo ang kanilang puso at isip para maunawaan ang mensahe mo sa umaga ito. Ito po ang aming isang dalangin sa pangalan ng iyong mahal na si Jesus. Amen. So kung natatandaan niyo po yung mga nagdaang araw ay merong mensahe yung series ni Pastor Raul patungkol dun sa spiritual health. At marami siyang tinalakay patungkol doon. At ngayon naman po ay sisimulan ko po yung series sa umagang ngayon sa buwan mag-start tayo ng August. So si Brother Joel, birthday niya bukas. So hindi yun makakalimutan niya kasi kasabay siya ni Charlon, ni Pastor, ni Brother Arnel, magkakasunod dyan. So ngayong umaga po ay pag-usapan po natin ang pamagat po ng aking series ay Spiritual Season. So ito po, meeting God in every stage of life. So ibig sabihin, meron tayong pagtagpo sa Diyos sa bawat yugto ng buhay natin. At yung theme verse po dyan ay manggagaling sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Sabi ng King James po doon ay, to everything there is a season and a time for every purpose under heaven. So, yan po yung tatalakayin natin. At alam niyo po, ang buhay po natin, life is not lived in one constant condition. Hindi yan sa isa lang, na kapag maayos lang. Tulad ng nature, meron siyang season. At kung titingnan natin sa ibang mga bansa, meron silang spring, meron silang summer, autumn, and winter. Pero sa atin, sa ating bansa, ay meron lang tayong dalawa. Wet and dry season. At sabi nga nung isang professor, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Sabi niya, 2 types of weather in the Philippines. Sabi niya, wet within and wet from without. If it's raining, you will be wet with rain. If it's sunny, you will be wet with sweat. Kaya kapag sobrang init talaga, grabe para tayong talagang matindi yung pagpapawis natin. So sa ating bansa, may dalawa lang tayo. Ngunit sa spiritual journey natin, spiritual journey goes through different seasons. Iba-iba rin na panahon. So, our spiritual journey also goes through different seasons. So, there are times of waiting, times of change, times of testing, times of growth, times of breakthrough, and times of rest. Yan yung mga panahon sa ating spiritual na buhay. Yan yung mga pagdaraanan natin. At yan yung mga habang tayo ay nandito, ay makakaranas tayo hindi lang kapag tayo na born again, maayos lang lagi. So, meron tayo pagdaraanan. There were times na tayo ay passionate, consistent tayo in reading the Bible. Meron tayong oras na active tayo in sharing the gospel. On fire tayo
worshiping the Lord. Yan yung mga pinagdaraanan natin eh. There were moments na yung ibang tao, ipinagpe-pray na, Lord, kunin mo na lang ako. Pagod na ako. Di ba ba? Meron namang panahon na gulong-gulo yung ating mga isip. Yung ating mga puso ay talagang may pagkakataon na nag-uumapaw. Yung ating mga kaligayahan, meron namang time na nandun yung pain, meron tayong nararamdaman at minsan mas malakas pa yung pain natin doon sa ating pananampalataya. There were times na yung kaligayahan natin, nandun, tuwa-tuwa tayo, masayang-masaya tayo. At meron times din na we are obedient and times we are messing up. So, tayo, bilang mananampalataya, ay dumaranas ng mga ganito. Many people enjoy season of blessing. Sino ba namang hindi mag-enjoy kapag tayo ay pinagpala, di ba? But, kapag dumating na yung struggle, yung mga pagsubok, na nandun na yung panahon of seasons of uncertainty, difficulty, doon tayo nahihirapan. Kaya, at ang katotohanan na sa bawat panahon, ay meron talagang layunin. May purpose si Lord. And God is present in every stage of our lives. Ano man yung pinagdaanan, nandun lagi ang Diyos. He's not only the God of our victories, but also the God of our waiting, our struggles, and our transition. Nandun palagi yan. Minsan talagang nahihirapan tayo. So, sa series po na ito ay yung spiritual season meeting God in every stage of life. So, throughout the series, we will discover how to recognize God's hand in every season. Paano ba? Ano ba yung dapat natin gawin? At ma-recognize natin na ang kamay ng Diyos sa bawat panahon ay gagawa at kikilos. Trust His timing, grow through challenges, and embrace His purpose for our lives. Yun yung mga bagay. At tayo, no matter what season you are currently experiencing, right now, iba-iba tayo. God is at work. Shaping you, strengthening you, and drawing you closer to Himself. Minsan lang, kala natin parang wala lang. Pero habang nandun tayo sa panahon, ano man yung panahon natin ngayon, tanda natin na merong layunin ang Diyos sa atin. So the goal of this series is not simply to survive a season, but to meet God in every season and allow Him to transform us through it. Yan yung layunin natin. Yun yung nais natin na mapag-usapan. Na hindi lang tayo makasurvive, anumang season meron tayo, pinagdaanan natin, kundi nakita natin na yung Diyos ay makakatagpo natin, anuman yung sitwasyon natin. So, yung theme verse po na Ecclesiastes chapter 3, verse 1, dun sa King James Version, sabi po dun ay, to everything there is a season and a time for every purpose under heaven. Sa Tagalog, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panupala sa silong ng langit. So yung Ecclesiastes chapter 3 verse 1, capture na yung puso ng series nito dahil God ordains different season in our lives. And each season has a divine purpose. Meron siyang layunin sa bawat panahon na pinagdaraanan natin. So meron na kung 5 punto na pag-uusapan natin. So yung unang series, season of waiting. Yung paghihintay. Waiting can be really hard. Mahirap maghintay, di ba ba?
We can be patient, doubtful, or tempted to take shortcuts. Ayaw natin, mainipin tayo. Gusto natin kapag meron tayong hiningi, agad ay makukuha natin. Mahirap naman talaga yung maghintay, di ba? Yung hintayin mo lang yung isang tao, inip na inip ka na di ba? At natatanda ko nung nung nagtatrabaho, isang ibinigay sa amin ng counter manager namin, kapag meron kang pag-meeting, huwag na huwag mo siyang pag-iintayin. Ikaw dapat yung hawak na lagi. So tayo, ayaw nga natin pumili, di ba? Gusto nga natin yung iba madaanan, ayaw natin matapos kagad. So, yun yung realidad. So, sa paghihintay natin, pwede tayong, we can be patient, at mararanasan natin parang nag-aalinlangan tayo, doubt tayo, na magagawa pa ba ito? Kaya, dumarating doon sa punto na kailangan i-shortcut natin para mapadali. At sa Bible, ay maraming karakter yung naka-experience nito. At magbibigay ako ng ilan lang para makita natin. So, yung mga experience significant waiting periods before seeing God's promises fulfilled. So, alam natin ito. Si Abraham and Sarah waited 25 years for the birth of their promised son, Isaac. So, paano sinagot ng ating Panginoon? Through miracle. Yeah, alam natin lahat yan. Si Abraham, 100 years old. Si Sarah, 90. At ipinakita doon na walang imposible sa kanya. Si Joseph endured 13 years of slavery and imprisonment in Egypt before being elevated to power. So, yung mga karakter na yan, sa tagal na natin, napapag-usapan, alam na natin yan. So, si David waited roughly 13 to 15 years after being anointed king before actually taking the throne. Si Moses spent 40 years wandering and waiting in the wilderness before being called to lead the Israelites. At maging ang ating Panginoon Jesus spent 30 years preparing before his 3 years of public ministry. So makikita natin yung prinsipyo, yung paghihintay na merong nilayunin ng Diyos. Sa paghihintay, waiting and feel natin is happening. Parang pag naghihintay, parang walang nangyayari, di ba? Kung meron tayong ipinapanalangin, parang nakakainip. Parang, halimbawa, bakit ang tagal kong gumaling? Di ba? Kung may sakit ka, bakit parang ang tagal? Hindi pa ako gumagaling hanggang ngayon. Parang iba yung nararamdaman at iba yata yung nais ng Diyos. Kung tayo meron isang bagay na nais sa buhay natin, naiinip tayo. So yung teksto po natin sa dito po sa ating season of waiting ay sa Isaiah chapter 40 verse 31. At sabi po doon, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi mahihina. So yung historical context nito, ito yung pangako original na sinulat para sa mga Israelita. Yung panahon na sila ay dumaranas ng iba-ibang suliranin ng exile nila doon sa Babylon. At sa pamamagitan ni Isaiah sa ipinakita, binigyan ng assurance ng Panginoon na ako yung Diyos nyo. Ako yung Diyos na walang hanggan. Ako yung Diyos na hindi pwedeng mapagod. At binigyan sila ng pagkakataon na kapag ikaw ay nagtiwala, pag kayo ay nagtiwala sa akin, makakasurvive kayo sa mga trials at ma-experience nyo yung spiritual restoration. So yan yung ibinigay, yung assurance ng ating Panginoon. At dito sa
verse na ito ay nandun yung encouragement para doon sa mga naguguluminahan na mananampalataya. Binibigyan dito yung highlights, yung contrast between human limitation and divine power. So, pinapangako dito na kapag inilagay mo yung tiwala mo sa Diyos, ay makakatanggap ka ng supernatural strength. Lalakas ka at ma-overcome mo yung lahat. So, doon, binigyan ng yung waiting on the Lord. So, kung dapat meron tayo yung pag-asa, yung trust natin ay sa Kanya. At inire-remind na Isaiah na kahit tayo ay bata, kahit tayo ay malakas, eventually mapapagod tayo. Pero kung i-acknowledge natin yung kahinaan natin at doon tayo mananaman doon sa sasandal sa ating Panginoon, i-replenish niya yung spiritual and emotional stamina natin. Dahil kapag tayo ay dumaranas ng iba-ibang pagsubok, humihina tayo. Physically, mentally, spiritually. At sabi doon sa English, soaring like eagle. So yung metaphor ng eagle ay binibigyan halaga yung stability kasi nung agila na kahit siya ay may malakas na hangin o bagyo man, kaya niyang lumipad ng mataas. So, nagre-represent doon sa storm na yung perspective and freedom doon sa earthly burdens natin. So, kaya dito ay mahalaga na kahit naghihintay tayo, hindi natin alam, parang walang kailangan malakas tayo. So, ano po yung point number 1? Waiting is a time of trust. So, yung paghihintay, ito yung panahon ng pagtitiwala natin. So, tinuturuan tayo ng ating Diyos to rely on His timing instead of our own understanding. Binibigyan na kailangan yung timing ng Lord, yun yung gagawin. Hindi yung sarili natin kagustuhan o pagkakaroon. So, ano yung mga bagay na dapat natin gawin? So, yung sa waiting is a time of trust, so dapat magtiwala tayo sa oras ng Diyos. Yun sa kanyang panahon. Hindi laging pareho ang oras natin sa oras ng Panginoon. So, meron siyang gustong gawin at iba yung nais natin. So, maniwala na may ginagawa ang Diyos kahit hindi mo nakikita. So, tahimik man ang Diyos, hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Kahit sa tingin natin parang napakatahimik ng Panginoon. Parang wala yatang katugunan doon sa aking hinihintay. Pero meron siyang ginagawa. Iwasang magmadali sa sariling paraan. Maraming pagkakamali na nangyayari kapag inuunahan natin ang Diyos. Di ba? Kapag tayo ay merong hinihiling sa ating Panginoon at tayo na hindi gagawa tayo ng paraan sa sarili natin para lang magawa natin yung nais natin. So doon lumalabas yung mga pagkakamali kapag inuunahan natin ang Diyos. So kapag tila mabagal ang sagot ng Diyos sa inyong panalangin, piliin pa rin natin magtiwala at sumunod sa Kanya. Kung sa tingin natin parang nababagalan tayo, pero dapat pa rin tayong magtiwala at sumunod sa Kanya. Ang sabi po na Pawikaan chapter 3 verse 5 to 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kanino daw tayo magtitiwala? Sa ating Panginoon. Hindi kalahati lang, buong puso na pagtitiwala natin. Lubusan. At sa lahat ng ating gagawin ay siya ay dapat natin
Sabi po ng Kawikaan chapter 28 verse 26, ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang. Ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. Napakaganda. So kung tayo ay susunod sa ating Panginoon, malayo tayo sa kapahamakan. Tanda po natin, sa panahon ito, napakagulo ng panahon, iba-iba, uncertain talaga. So marami sa atin, meron tayong mga pinapanalangin at marami sa atin ang naghihintay. So ano po yung point number 2? Waiting develop patience. Yung paghihintay natin, ito yung nagpapalago sa pagkakis natin. Delays are often God's way of shaping our character. Sa ating paghintay dito, inuhubog ng Panginoon yung karakter natin. Natututo tayong maghintay na may tamang salubin. Ibig sabihin, hindi puro reklamo, kundi may pagtitiwala. Inuhubog ng Diyos ang ating karakter. Tanda po natin na mas mahalaga sa Diyos yung ating pagkatao kaysa doon sa ating comfort o paginawaan. Nais ng Diyos na tayo ay maging mabuti at gawain. Yun yung mahalaga sa ating Panginoon. At inihanda tayo para sa mas malaki responsibilidad. Ang marunong maghintay ay handang magkatiwalaan. Maaaring kaya hindi pa natin natatanggap o na-receive yung nais ng Diyos, eh meron siyang magandang plano sa atin. Maaaring meron ibibigay na mas malaki na tayo ay pagkakatiwalaan. Kung ikaw ay nagtatrabaho, maaaring yung promotion na hinihintay mo ay hindi pa, maaaring inihahanda ka pa ng Panginoon sa mas malaking responsibilidad. Kung bakit hindi ka pa ngayon napopromote sa iyong trabaho o ano man, yung ating mga pinaplano. Meron siyang gagawin. Meron siyang magandang plano para sa bawat isa. So sa halip na mainis tayo sa delay, itanong natin, Panginoon, ano ang gusto mong ituro sa akin sa panahon ito? Kung tayo ay naghihintay, 1, 2, 3 taon, buwan, o ano man, Lord, anong gusto mong ituro sa akin habang ako ay naghihintay? Nasabi po na Santiago chapter 1 verses 3 to 4, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ang sabi po sa verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi sa Diyos at siya ibibigay sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi naniniba. So napakahalaga na maunawaan natin ang lahat ng ito. Dahil anuman yung pinagdaraan, ito yung magpapatatag sa atin. Ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan para tayo ay maging matagumpay. Sabi ng Roma chapter 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanila ikabubuti. So anuman, hindi natin dapat, kung titingnan natin na merong maganda gagawin ng Diyos para sa ikabubuti natin. So baka hindi pa natin natatanggap o ay maaaring mapahama ka o ito ibibigay. Kaya dinidelay ng konti para sa ikabubuti mo.
May mga pagkakataon tayo, di ba? Sa mga prayer natin na minsan, bakit ako nalig ng ganito yung pala? May mangyayari pala. So, iniligtas ka ng Panginoon sa isang kapahamakan. So, may mga ganong instances na nangyayari sa buhay natin. Kung bakit tayo ay na-late, yun pala merong mangyayari ba. So, tayo ay iniligtas ng Panginoon sa isang kapahamakan. Kaya dapat natin itong panghawakan. So, ano po yung point number 3? Waiting defense prayer. So, yung paghihintay natin, ito yung nagpapalalim sa ating panalangin. Kasi di ba kapag merong gusto tayo talagang marundog tayo manalangin. Kasi meron tayo season of waiting draw us closer to God in dependence. Kasi habang lumalalim yung panalangin natin, mas lalong nagtitiwala tayo. Ibig sabihin, ibinibigay natin sa Kanya yung tiwala. Na wala kang makayang gawin, kundi siya lang yung makakagawa. Yung dependence natin ay nasa Panginoon, hindi sa sarili natin. So, mas nagiging dependent tayo sa Diyos. Kapag wala tayong control, natututo tayong umasa sa Kanya. Kasi kapag wala na, ibang magagawa, siya lang talaga yung pag-asa natin. Ang problema sa atin, minsan huli natin siyang naaalala. Kapag nandun na tayo sa bigid ng panganib o hindi na natin kaya, saka natin siya natatawag. Hindi siya yung una natin hinihinga ng tulong. Magawa muna tayo bago natin siya maalala. So, nagiging mas tapat ang ating pakikipag-usap sa Diyos. So, mas naibubuhos natin ang ating puso sa Kanya. Di ba kapag meron kayong panalangin na gusto, ba? May sakit ka, di ba? Mayat-maya, pagka meron tayong gusto, halos baka kada isang oras, kahit nasan tayo, panay yung ating panalangin. Kasi gusto natin magawa agad. At lumalalim ang ating relasyon sa ating Panginoon. Ang oras ng paghihintay, ito yung pagkakataon para makilala siya ng higit. Kasi doon natin makikita yung pagkilos ng Diyos. Doon natin ma-appreciate yung Kanyang ginagawa kapag nakita natin yung Kanyang pagkilos sa atin. At meron lang tayong pinagdaraan ng mabigat, pero pag nakita natin yung mga ginawa ng Diyos, doon natin siya napakabuti ng Panginoon. Kasi hindi niya tayo pinapabayaan. So, gamitin ang panahon ng paghintay upang magkaroon ng mas regular at mas malalim na prayer life. Di ba tayo kapag halimbawa, naghihintay ka, sa high precision ka na lang, nagpapatis ka. Di ba? Naghihintay ka. So, makikita mo doon, para lumipas yung oras, ano yung ginagawa? Lahat ng mga nakahintay doon, nakahawak sa cellphone. Kanya-kanya. Kasi gusto nating maiinip tayo eh. So, iba-iba. Pero, dinibigyan tayo dito na kapag tayo ay merong hinihintay, mas dapat, mas regular, mas malalim tayo manalangin sa Kanya. Mas lalo tayo lalapit kasi mayat-maya tayo mananalangin at hihingi ng tulong sa Kanya. So, gano'n. Kaya minsan, makikita po natin na kaya tayo merong mga pagsubok dahil mahal tayo ng Diyos para mas malapit tayo. Dahil kapag ang buhay natin ay smooth lang, wala tayong pinagdaraanan, minsan-minsan lang tayong kumausap sa Lord, di ba? So, okay lang eh, minsan nakakalimutan natin. So, ganun yung Kanyang pagmamahal sa atin. Sabi ng Pilipos chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. So dapat ito yung matutunan natin. Na
yung season natin, nandun pa din palagi pagpasalamat natin. Kasi alam natin na kahit anong panahon ay meron siya ginagawa para sa ikabubuti. So, unang Pedro chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan, sapagkat siya ang umukupkog sa inyo. Alam ko lahat tayo ay nababalisa, lahat tayo ay nag-aalala. Di ba ba? Ngayon, parang 92 na ulit yung diesel. So, pagka tumaas ang diesel, lahat ay tataas. Lahat ay tataas, ang bilihin, lahat. So, lahat tayo ay nag-aalala, lahat tayo ay nababalisa, na lahat tayo ay naghihintay kung ano yung mangyayari sa mga susunod. So, wala tayong dapat gawin kundi ipagkatiwala natin sa Kanya. Kasi kahit alalahanin natin niya kung yan man ay maging 120 or wala naman tayong magagawa. Yeah? So, maaaring magkasakit lang tayo. Maaaring kung ano lang yung mangyayari. Dapat ipagkatiwala natin sa Lord. Ano man yung sitwasyon, ano man yung mangyayari, Lord, ikaw na yung bahala sa akin. So, dapat ilagak natin. Dahil siya lang naman talaga yung pag-asa natin. Wala tayong magagawa. So, ang dapat natin gawin ay ipagkatiwala natin lahat ito sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay nanood ng TV, nanood ng news, may stress ka. May stress ka talaga. Kasi ang dami mong mapapanood na ngayon talagang mawawala ka sa direksyon. Magagalit ka, maiinis. So, walang mangyayari, makakalimutan mo tuloy yung ating pananalangin. Dapat na tayo ay nag-aaral, nananalangin ay hindi natin magawa dahil punong-puno tayo ng pag-aalala. Naghihintay tayo, kailan kaya matatapos ang lahat ng ito? Kailan kaya matatapos ang kaguluhan ito? Di ba ba? So, yung point number 4 po, waiting is strengthens faith. Yung paghihintay natin, ito yung nagpapalakas ng ating pananampalataya. Faith grows when we continue believing before we see result. So dapat kasi tayo, minsan, sabi nga, to see is to believe bago patay. Pero ito ay yung pananampalataya natin ay lalo dahil doon natin itutuon. At habang tayo ay nananampalataya, habang isinusuko natin sa ating Panginoon, makikita natin yung resulta. So dapat manampalataya tayo na merong resulta, merong gagawin ang Diyos sa atin. So natututo tayo maniwala kahit walang nakikitang resulta. Kailangan manampalataya tayo. Para sa tingin natin, parang imposible. Parang hindi mangyayari. Parang hindi kumikilos ang Diyos. So dapat yung matututo tayo maniwala. Kahit alam natin sa isip natin na parang so yung pananampalataya ay lumalago sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Yung parang uncertain talaga, parang hindi natin alam kung ito ba'y mangyayari. So dito yung pananampalataya natin dapat natin ito yung magbibigay ng paglago ng pananampalataya. Yung ating pagtitiwala sa Kanya. So nakikita natin ang katapatan ng Diyos sa tamang panahon. So patuloy na manampalataya kahit hindi mo pa nakikita ang sagot ng Diyos. Kahit matagal pa o ano pa man, hindi natin parang tayo ay patuloy na manampalataya. Sabi po ng Hebreo 11:1, ang pananampalataya daw ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So ito yung mga bagay, sabi ng 2 Corinto chapter 5:7, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Lord, teach us to live by faith, not by sight.
So dahil kapag nakatuon tayo doon sa nakikita natin, doon sa mga nangyayari natin, tayo ay kapag inisip natin, wala pa akong pambayad ng kuryente, yeah, ang mahal sa nakukuha ng pang-enroll ng mga bata, sa nakukuha ng mga pambayad sa bills. Kapag kahit isip natin yun, manghina tayo, pero kung nakatunta, Lord, ipoprovide ito. Diba? So dapat, yun yung makita natin. Yun yung dapat nating gawin. Lalo na pagbukas mo ng wallet, wala na talaga. Yeah, paano kaya? Ano kaya ang mangyayari? Pag walang pera, siyempre, mahirap. Diba? Malungkot. Mga tao. Yun ang realidad eh. Diba? Pag maraming pera ng tao, masaya. Walang iniisip eh. Gastos dito, gastos doon. Pero pag yung panahon nito, kahapon lang, binibili namin ito, punong-puno yung, bakit ang daming tao? Ba't ang daming tao sa SM? Punong-puno, nasa roof deck na ako. Tapos, yung lahat ng kainan, may mga silya na nakalagay, naghihintay. Sabi niya din yan, sweldo kasi. Kaya maraming tao. Puno-puno. Pati sinihan, puno-puno. Puno-puno. So, save kasi. 3 days. So, meron pa hanggang ngayon lang. Kaya pagkatapos ng service, pwede pa kayo pumunta kung may pambili kayo. Ang dami talaga tao. Nakailang ikot kami bago ako naka-park. Galit yung mga tao kapag may pera eh. Gusto talagang uubusin ko to. Grabe yung pila talaga ng kainan. Pero alam nyo, kapag nandun ka, pag inisip mo, napakapalat na mga ito, di ba? Kasi ang dami rin naman natin mga kababayan na talagang hindi kaya. Kaya kung ikaw ay isa doon, isa nandoon, magpasalamat ka sa pamilya. Kasi pag tinignan mo yung mga kababayan natin, wala talagang makain. At grabe yung tao kahapon talaga. So, ganun eh, kapag may perang hawak, masaya lang. Wala akong nakitang malungkot eh. So, ganun eh, kapag inisip natin yung mga gagawin natin, mahirapan tayo. So, habang tayo naghihintay, tayo magtiwala sa Kanya. So, ano po yung point number 5? Waiting leads to renewal. Yung paghihintay natin ay dudulot ng panibagong oras. Kapag tayo ay naghihintay, those who wait on God receive fresh strength for the journey. Di ba kapag tayo ay matagal naghihintay, tapos natanggap natin, nakuha natin, nandun yung lakas natin. Diba? Tuwag-tuwa tayo. Wala naman siguro taong naghintay na nakamit niya ang gagaling. Diba? Lahat ng naghintay na natupad ay masaya. Diba? Si Brother Joel, malakas. Malakas na. Diba? Birthday bukas. Diba? Pagpapalaya. Diba? So, nandun. Naghintay si Brother Joel. Naghintay yan kung kailan siya makakapunta dito dahil mahina ang katawan niya, di ba? Pero habang naghihintay siya, nakikita niya yung katapatan ng Diyos, yung ginawa sa kanyang buhay. So ito yung magpapalakas sa atin. At pinapalitan ng Diyos yung ating pagod ng bagong lakas. Binibigyan niya tayo ng bagong pananaw. At inihahanda niya tayo para sa susunod na yugto ng buhay natin. Kapag napagtagumpayan natin lahat ng ito, alam natin,
na merong gagawin sila. Tayo ay inihahanda niya. Si Brother Joel, inihahanda ni Lord. Sa susunod, natataakin niya. Di ba? So, ito yung mga bagay na dapat natin panghawakan. Huwag natin tingnan ang paghihintay bilang parusa, kundi bilang paghahanda ng Diyos para sa mas dakilang layunin. Kasi minsan, iniisip natin kapag naghihintay tayo na parusahan ba ako ni Diyos? Mahal pa ba ako ni Lord? Pumapasok sa isip natin yan habang tayo ay naghihintay. Lalo na kung ang hinihintay mo, kailan ba gagaling kaya ito? Kailan ba matatapos ito? Parang yung kapatid ko kasi si Pastor Ernie, halos magto 2 months na mayroon pa siya catheter dito kasi hindi pa nababaho yung opera niya. Sabi ng kapatid ko pa, pagod na ako, iyak na lang ako ng iyak. Kasi kung kailan mag-normal, gumagaan. So, naano tayo, namimina tayo na habang pero nakikita natin yung ginagawa ng Panginoon. Kaya, sabi po ng awit, chapter 27, verse 14, sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanya kalingan. So dahil nga yung kapatid ko gusto ng doktor, dahil nga meron pang lumalabas na gusto ulit parang biyakin ulit. Sabi ng kapatid ko, huwag mo na, hintayin na lang muna natin na maayos ang lahat ng ito. Ang awit 62 verse 5, sabi doon, tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Yan yung panghawakan. Ang ating pag-asa ay nasa Diyos. Ano man po, ano man yung season natin ngayon, ano man yung pinagdaran, ang pag-asa natin ay nasa Diyos. Ang paghihintay ay hindi panahon ng kawalan ng ginagawa ng Diyos. Ito ay panahon ng Kanyang paghahanda sa atin sa Kanyang pinakamahusay na gagawin sa ating buhay. Ang paghihintay po ay hindi nangangahulugang tinanggihan ka na ng Diyos. Kadalasan, ang paghihintay po ay patunay na may inihahanda siya mas mabuti. Huwag mong sayangin ang iyong season of waiting. Hayaan mo itong maging panahon ng pinakamalalim mong pagtitiwala sa ating Diyos. Life seasons may change, but God's presence, purpose, and faithfulness remains the same. Every season is an opportunity to know Him more deeply. Kaya, sabi po ng Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Hebrews 13:8 reminds us that while our season changes, God never changes. His presence and faithfulness remain constant through every stage of life. Yun yung ganda. So, makikita po natin dito sa series natin, every season has a purpose. Every season has a lesson. And every season is an opportunity to encounter God. Sa panahon, anumang panahon, yun yung bibigay sa atin na may encounter natin yung kabutihan ng ating Diyos sa buhay natin.
Ako po ay merong isang panalangin na matagal kong hinintay. Naghintay ako ng 6 na taon. Ito, parang napatutunan ako na merong ulitin ko. Dahil alam ko na ito yung paghihintay, yung magiging araw sa atin kung paano tayo naghintay. Siyempre tayo, kami bilang mag-asawa, gusto din namin ng talaga na magkaapo. Diba? Gusto rin namin na ma-experience na magkaroon ng sariling apo. So, nung mag-asawa si Charlotte, ini-expect ko noon na kapag kinasal siguro after a year, magkakaroon kami ng apo. Si Joan, pagka isang taon, meron na agad di ba? 2 years. So, pero dumating yung panahon, parang wala, hindi ko alam kung gusto ba nila o hindi. Hindi po kasi kami nakikialam, hindi ako nagtatanong. Pero, nandun yung design ko. Then sabi ko sa prayer ko, Lord, gusto kong magkapo. Gusto kong maranasan na magkapo. Madami ito, 2025 pinanganak, kinasal sila, di ba? 6 na taon. Pero parang parang sa tingin ko parang wala nangyayari. So hindi naman namin maitanong kung ano ba yung ginagawa nyo, hindi. Kasi meron po akong pamangkin na 8 years bago nagkaanak. Pero marami silang pinagdaanan. Fertility doctor, marami silang ginastos. After 8 years, sila wala sila din. So mahabang panahon. Minsan siyempre habang tayo naghihintay, tumatanda, tinatanong natin, matutupad pa ba? Kasi 30 na yun matutupad pa ba ito? Habang tayo ay naghihintay. Normal yun na habang tayo, pero hindi ako nagsawa ng manalangin. Hindi ako nagsawa, hindi ako tumigil sa pananalangin na simple, Lord, gusto ko ako na magkapo. And then, ito pong year na to, hindi din nila alam. Nalaman lang nila dahil merong APE, annual physical check-up. Ay ma'am, buntis ka. So, meron kasi kaming JC na kami tatlo. Nagulat ako, may isinensya na yung picture, yung sa ultrasound. Hindi, merong sabi ko, answered prayer. 6 years na hinintay. Hindi sabi niya, wala sa plano, pero plano ni Lord yun Wala ka. Kapag yun yung plano ng Diyos, bibigyan. So, the way God answered my prayer is a reminder to us that God's timing is always perfect. 6 years of waiting was clearly God's miracle. Not man's effort. Isang paalala na may planong Diyos sa pamilya natin. At ginagamit niya ito para ipasa yung faith natin, yung pananampalataya at values sa mga susunod na henerasyon. Ito yung mga bagay na nakikita natin na parang naiinip tayo, na parang walang nangyayari. Pero kapag yung plano ni Lord talagang tamang-tama yun yung nais. Ang plano niya, wala tayong pag-alala. Meron siyang layunin. Meron siyang purpose kung bakit ginawa. Kaya may December o sa mga susunod na ito, iba yung magiging buhay namin. Mag-aalaga na kami ng ako. So, yun po, may layunin para sa Lord. So, yung lola, last naman na ito, kailangan na magpahinga at mag-alaga ng ako. Yeah? So, excited, siyempre. Tinitingnan namin. Kasi marami kaming ako, pero sa mga pamangkin. Minsan, kapag nandun sa bahay namin, sila parang tinitingnan namin yung mag-asawa, hanggang doon na lang
ba sa mga pamangkin niyo sa po yung bibigyan niyo ng pasalubong lahat? Diba, mas maganda yung sarili. Pero, nandun nga eh. Kapag minsan, naiinip tayo. Pero ako, ginawa ko. Nanalangin na ako. Simple prayer lang, Lord, gusto ko lang ba? Yun ang desire ko. Gusto ko ma-experience at in-honor ng Panginoon yung desire natin. So, ito yung pag-usapan natin mamaya sa inyong circle, yung ating text. Yeah. While waiting for God's answer, do you still trust His timing? Or are you trying to get ahead of His time? Habang naghihintay tayo sa sagot ng Diyos, nagtitiwala ka pa rin ba sa Kanya? Panahon, yung timing ng panahon niya? O sinusubukan mo, unahan na lang yung Kanyang plano? Kasi ganun tayo eh. Habang tayo, gumagawa tayo sa sarili, ito na yung gagawin mo. So while waiting for God's answer, do you still trust His time? Naniniwala ko na yung gagawin niya ay para sa'yo ko. Parang gusto ko nang gumawa sa sarili. Kaya, sa bawat paghihintay natin, yung objective natin ay ma-meet natin ang Panginoon. Na habang anumang season tayo, ay nandun pa rin na kasama natin ang ating Diyos. Makita natin yung pagyakap, paggawa niya para sa atin. Yun yung purpose. Kaya lahat tayo ay naghihintay. Lahat tayo, meron tayong desire. Lahat tayo meron gustong gawin sa buhay natin. Meron tayong ipinapanalangin sa personal na buhay natin, sa iglesia ito lahat. Meron tayo. Walang tao na meron hindi nagnais na maging mabuti. So habang naghihintay tayo, magtitiwala pa rin na tayo. Kasi yun yung dapat natin ito. So tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil kahit dumanas kami ang ibang season ng buhay namin, kami ay naghintay, minsan kami ay nainip. Salamat dahil hindi mo kami pinapagayon. Lord, help us recognize your presence in every season of our lives. Lord, teach us to trust you while waiting. Follow you through transition. Remain faithful in testing. Grow in maturity. Celebrate breakthrough with humility. And find renewal in your presence. Dalangin namin, O Diyos, na sa bawat season ay lalo kami malapit sa inyo. Anumang panahon na aming pagdaraanan ay hindi kami mawawala sa inyong presensya. Lord, kung merong pagkakataon na kami ay naiinip, may pagkakataon na hindi namin kahintay, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy na manampalataya sa inyo dahil apart from you, we are nothing. Tulungan mo kami, Panginoon, na ma-recognize namin yung presensya mo sa bawat panahon na pagdaraanan namin sa aming buhay. Salamat kung aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.